Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Anong iglesia ba ang tinutukoy sa Roma 16:16? Eto babasahin ko sa inyo. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Isa po ito sa mga paboritong talata na ginagamit ng Iglesia ni Kristo 1914 para sabihin, sila daw ito? Nako Anong iglesia ba ang tinutukoy sa nasabing talatang ito? Sige, tatanungin natin muna mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 Ito panoorin natin, mga kapatid. Hindi po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Sukristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Sukristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Sukristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. At sana wag magdaramdam yung ating mga kaibigan sumusubaybay lalo sa hanay ng mga Katoliko. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po kami nanunulig sa A few moments later. Kapatid na Leo, paano po ba kung itawag ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia? Iglesia ni Cristo, kapatid na Jello at mga kaibigan. At ito po ay bababasa natin dito po sa Roma, sa 16 at 16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan, ang banal na katwiran kaya tama na tawagin pong Iglesia ni Cristo. Ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo ay sapagkat ang Panginoong Jesucristo po ang nagtayo at may-ari sa iglesia. At ito po ay katawan niya. Hindi ba kapatid na Jello, tama lang na tawagin ang katawan sa pangalan ng ulo? Opo, totoo po yan kapatid na Leo. At mga kaibigan, meron po ba kayong alam na iba pa ang pangalan ng ulo sa kanyang katawan? Maliwanag po, mga kaibigan, ang ipinahayag ni Apostol Pablo na nakasulat sa Biblia na amin ang binasa sa inyo. Ang iglesia po ay katawan at ang ulo ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang pangalan po ng iglesia na katawan ng Panginoong Hesukristo ay Iglesia ni Kristo. Ito po ang iglesia na amin pong ipinangangaral. Ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo na tinawag sa pangalang Iglesia ni Cristo. Aba, grabe talaga itong dalawang ito, mga kapatid. Pinapalitaw talaga nila na ang Iglesia ni Cristo na kanilang kinaaniban, yung tinutukoy sa Roma 16:16, sabay pangantyaw na wala raw sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Grabe talaga, delikado yan, Bobby Fernandez at Michael Sandoval nito. Totoo ba ang sinasabi ito ng mga ministro ni Manalo? Aba, titignan natin Sa episode natin ngayon, ating himay-himayin ang Roma 16:16 para masagot
Kung Iglesia ni Cristo ni Manalo ba ang tinutukoy sa Roma 16:16 sa phrase na Iglesia ni Cristo? Titignan natin yan, mga kababayan. Pangalan nga ba ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang quote-unquote Iglesia ni Cristo sa nasabing talata? Titingnan natin, balikan natin. Greek Interlinear, Romans chapter 16 verse 16. At kung mapapansin ninyo, yung ginamit na Greek phrase para sa Iglesia ni Cristo or mga Iglesia ni Cristo ay Ecclesiae Pasaito Christo, churches all of Christ. Yan po, mga kababayan, no? Kaya nga sa English, greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings. Churches of Christ ang nakalagay, ha? Grabe talaga. Sige. So, tanong, pangalan nga ba ng iglesia yung tinutukoy sa Roma 16:16? Tatanungin muna natin ang isang Bible scholar, isang Catholic Bible scholar, sa pangalan ni Brother Dwayne. Ito po, panoorin natin siya, mga kapatid. Next. Ito pa. Dahil walang mapupulot doon sa ibang talata, dito tayo sa ang salita ng Diyos. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo, kinukumusta kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung titingnan mo sa Greek, hindi naman singular ang nakasulat talaga. Oo, yung singular ay ecclesia, no? Feminine singular nominative. Yung plural, ecclesia, no? May diphthong, feminine plural nominative. Which is, yun talaga, ang nakalagay sa Greek, plural, oh, hindi singular. Kaya lang, sasabihin naman, Bible yan eh. Dapat yung questionin nyo, yung nagsalin. Kaya nga, ito nag-aaralan natin yung original text kasi hindi lahat kung mo sinalin na, tanggapin mo. A few moments later. Ang Iglesia ni Cristo, mga kapatid, ay isa sa mga nagtataguyod ng maling, ng palsong kaisipan na yan. Kasi sa kanila, mga kapatid, dapat nababasa sa mga talata ng Biblia. Babasahin niya po ito. Pakipakita po ng screen, ayan, yung mga bersikulong ginagamit. Ayan. Ito po yung kanilang mga babasahin. Makinig po kayo dahil nagdala po ako ng mga referensya. Okay. Dahil paulit-ulit po itong ginagamit na pang-shopping. Okay. Babasahin nila yung Roma 16:16. Mangagbatiang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Ayun. Nabasa po, sinigaw, Iglesia ni Kristo. Marami pong napaniwala. Pero kung literally po nating susuriin, hindi po binanggit na Iglesia ni Kristo, kundi mga Iglesia ni Kristo. Sa English po, Churches of Christ, hindi po Church of Christ. Amen? Kahit na po sa Greek, Ecclesiae, plural, hindi po singular ang ginamit, no? Kaya hindi po dapat ginagamit 'yan dahil kapag yan ang ginagamit, yan po ay panlilinlang, no? Panlilinlang ho yan dahil wala sa Roma 16:16 na mababasa Church of Christ. Mayroon Churches of Christ. At alam ko po kung saan nanggagaling ang mamang ito, no? Kung bakit ganyan ang kanyang pangangaral. Dahil galing po siya sa isang samahan ng mga Campbellites na Churches of Christ. Na ganun din po ang kanilang pangangaral. Kaya lang mas tama po yun. Kung literal nating susuriin, mas tatama po yung Churches of Christ. Kasi kung Roma 16 sa isang pinagbabatayan, di hamak na mas literal na tama sila. Churches of Christ kumpara sa Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Amen? Amen. Tuldo ka na ho yan na Roma 16:16 dahil hindi na po makakapanlin lang sa marunong magbasa ng Biblia. Oh, di ba? Klarong-klaro yan, mga kababayan, ha? Plural po yung nakalagay. May diphthong po
sa Greek word na ecclesiae. Ayan, no? Ecclesiae ba yan? Ayan. Nako, iyang-hiya naman tayo sa mga nagsasabing Iglesia ni Cristo ni Manalo daw yung Roma 16:16. Nako, Hindi talaga mapapatunayan na ito ang pangalan ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Huling-huli na. Sinasabing ito ni Mr. Michael Sandoval at ni Bobby Fernandez. Busted yan! Mali yan! Nako, wala talaga.